Si Attorney June Santa Lucia, si Dr. Jove, si Dr. Bonzon, si Dr. Chavez. Dami naman doktor na nakamonitor sa atin. At si Miss Bong Caron, yan, na regular daw na nanonood at nakikinig po sa atin. Lagot tayo, wala pa tayo nababati mula sa X. Viana Villanosa, magandang umaga din sa iyo. Pero mamaya na raw yung mga taga-X kasi si Professor Cleve Arguelles ay nandito po, isang political scientist. Hingan natin ng insights kaugnay sa sona ng presidente kahapon. Magandang umaga sa iyo, Professor Cleve. Good morning, Alvin. Anong insights mo? Anong nag-stand out para sa iyo sa sona ng presidente at maganda ba ang pagkaka-deliver, ang pagkakasalansan ng mga ideya sa State of the Nation address ng presidente kahapon? Actually, very pleasantly surprised ako sa sona ng ating Pangulo. I think ang major na assessment ko dyan, akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare it to other sonas ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. So that was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan na sa nalalabing 2 taon ng termino niya, meron pa siyang plano at may gusto pa siyang patunayan. At susubukan ng Administrasyong Marcos na ituparin yung pangako niya na sana may konting ginhawa sa mga kababayan natin. So if you're going to assess it, nasang banda siya sa good, better, best? Nasang banda siya ang overall speech ng presidente? Well, sa good siguro, di pa abot ng better and best kasi whether matutupad yung mga pangako ng Pangulo, yan na yung mga sa mga susunod na araw na yan. Kasi may mga easy, di ba? May mga kumbaga may mga non-controversial easy political wins na pinangako yung Pangulo. Yan yung mga expanded na ayuda, tax reliefs, yung wag nang i-charge yung system loss, yung VAT sa kuryente, wag na i-charge sa consumers. Lahat naman yan for sure tatanggapin ng publiko, yayakapin ng publiko. Pero syempre, sa isang banda, maaaring pagbili para doon sa public approval kasi nga medyo challenge yung approval ng Pangulo, di ba? So maaaring mo makita ng ganon, lalo pa hindi masyadong natalakay kung saan kukunin ng pamahalaan yung perang gagastahin dahil kung may tax relief, kung may mga ma-exempt sa buwis, edi may pagbaba sa kita ng pamahalaan. But at the same time, may mga gusto siyang i-distribute, di ba? May gusto siyang mga ayuda na palawigin. So kung ganun yung setup, may tanong tayo, uutang ba ulit ang gobyerno para dito? Hindi masyadong natalakay yan. Kaya siguro hindi pa better or best dahil nga may mga kulang pa ding detalye. So parang napapag-isip ka ngayon, Professor Cleve, na mukhang yung SONA was geared to answer that question regarding his lowering of approval and trust rating. Definitely, definitely he's courting public approval in this SONA. In fact, pansin na pansin natin na at ang maganda din sa SONA na to ay parang papakinggan mo, nakikinig ang Pangulo kasi from the beginning to the end, mukhang kung ano yung laman ng mga halimbawa mga surveys, yung mga talakayan, anong inaasahan ng publiko, ipinasok ng Pangulo. Nag-umpisa agad siya doon sa flood control, yun yung number 1 tapos usapin agad ng paano magkakaroon ng kakaunting ginhawa, yung mga tax exemption nga, yung mga tax reliefs na kanyang pinapangako, usapin ng trabaho. So you have a SONA na mukhang pinaghandaan ng Pangulo na gusto niyang makita ng mga kababayan natin na nakikinig siya. Oo, pero hindi lang dapat mapako doon kasi madali mangako, hindi ho ba? The next challenge is how to execute it. Well, definitely, 'di ba? Yung kanyang pangako na walang na siya ay pangulo ng Pilipinas, hindi pangulo ng pamilya niya, hindi pangulo ng kaibigan niya, tungkol dun sa kanyang anti-corruption na agenda. Mahirap 'yan para sa isang Marcos pero kung mapapangatawanan, hindi ang sukatan niyan ay yung talumpati ng pangulo sa susunod na taon, 'di ba? Ang sukatan niyan, meron ba talagang conviction, meron ba talagang makukulong?
Kasi kung hindi, di medyo ano yan, lip service, 'di ba? Rather than actual anti-corruption agenda. Pero marami naman doon ang kayang i-achieve. Kagaya sabi ni Secretary Tolentino kanina, lahat pala ng diniklara ng presidente doon, part na kagad ng ano yon, urgent measures na gustong isulong ng Malacanang. Yes, and yun nga yung isa sa mga napansin ko din, Alvin, na itong SONA na to, hindi siya naglalaman ng mga usual na mga madaming utos sa Kongreso. Hindi nakadepend sa Kongreso yung mga gustong mangyari ng Pangulo sa 2 taon ng kanyang termino na nalalabi. Walang masyadong bold na legislative ambitions. In fact, ang basa ko dito ay inacknowledge na yung political reality na maaaring hindi na makatuwang yung Kongreso para magpasa ng mga panukalang batas, kaya inangkin niya na yung trabaho. Ano ba yung kayang gawin mismo ng executive, yung mga departments niya, yun na lang, doon na lang siya aasa para mabuo yung legacy. Kaya karamihan ng mga, tama si Secretary Tolentino, karamihan dun sa mga pinangako ng Pangulo, within the powers of the President yan within the powers of the executive. So mukhang isinentabi niya na muna, dahil divided, fragmented yung Kongreso, na siya na bahala mag-deliver itong agenda ng Pangulo sa taon na ito. Pero yung mga sinabi niya halimbawa sa system laws, sa income tax exemption, he cannot do that alone. He needs Congress to amend the law. Pumalakpak naman yung ating mga kongresista Sana naman sana naman gawin nila kasi puro palakpak, pero nung nakaraang yung sa 20th Congress, 'di ba? Isa o dadalawa lang doon sa priority bills ng Pangulo yung kanilang na-actionan. So hopefully ito makipag-partner sila, no? Pero tingin ko nga minimize as much as possible yung mga kakailanganin pa ng consensus ng Kongreso para maka-move on din yung Pangulo, dahil otherwise yung Senate, 'di ba? Bagamat magse-session naman yan, magtatrabaho naman sila, busy din yan sa impeachment trial, 'di ba? Tapos yung House, dahil yung dating House Speaker nasa isang eskandalo. So hindi pa din nare-regain ng House completely yung kanyang strength, no? May tanong ko nga, ano kaya ang role ng Majority Leader, the presidential son, 'di ba? Tutulungan niya ba ang Pangulo na makakuha pa ng mga panalo sa Kongreso? Tama. Hindi nga nabanggit, may binanggit ba about political dynasty? Parang wala akong may napansin ka ba about dynasty? Wala, no? Although, part yan ng priority nung nakaraan, hindi ho ba? Yes, no? Inabandon na ng Marcos administration siguro, no? Dahil hindi na nabanggit ng Pangulo, at baka hindi siya masyado makakakuha ng palakpak sa batasan kapag ipinaalala niya itong anti-dynasty reform. Pero yun nga din yung isang katanungan dun sa anti-corruption agenda ng Pangulo. Maganda naman na magpatuloy ang investigasyon, at wini-welcome natin yung mariin na pagtindig ng Pangulo na hindi siya magiging hadlang dun sa investigasyon kahit pa ng kanyang sariling kamag-anak. Pero bukod pa dun, ano yung mga pangmatagalang reforma na maaaring isulong ng Pangulo para hindi na maulit yung mga flood control projects na napakalaking bilyon-bilyon, no, yung nanakaw sa kaban ng bayan. Bukod sa anti-dynasty reform, may mga panukala din kasi ng reform sa procurement ng government. Hirap din doon sa mga yung contractor, dapat hindi yan kamag-anak ng mga nakaupo sa batasan halimbawa. So yung mga ganyang bagay medyo missing na yan doon sa SONA ng Pangulo. Sige, Prof. Maraming salamat sa insights mo niyo. Hanggang dyan muna tayo. Naubusan tayong oras, Prof. But maraming salamat sa ulitin. Ano po? Sige po. Maraming salamat si Professor Cleve Arguelles, isang political scientist, Radyo Patrol, Balita Alas 7, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!